Celia Bitanga, Ernie and Lenny and Riza, Ginoo at Ginang Felix Chongson, Ginang Ansi Castro, Ginang Grace Cruz, Ginang Aida Manio, Binibining Luz de la Cruz, Ginang Leonarda de la Cruz, Ginoo at Ginang Ernesto Nugoy, Ginang Bibi Herrera, Ginoo at Ginang Renato de la Cruz, Binibining Marie Aquino, Ginang Maripas Kahukom, Ginang Juana Bailon, Ginoo at Ginang Lito Lacson, Ginoo at Ginang Romy Concon, Ginoo at Ginang Edwin Miranda, Ginang Neri Castillo, Ginang Medi Cacho, Ginoo at Ginang Celestino Yu, Ginoo at Ginang Edwin De Leon, Ginoo at Ginang Al Castro, Ginoo at Ginang Boy Sangguyo, Ginang Ani Tadeo, Ginoo at Ginang Vic Policina, Ginoo at Ginang Leonardo Bartolome, Ginoo at Ginang Fred Bartolome, Ginoo at Ginang Magno Guevara, Ginang Delid de Lamines, Ginang Florentina Guevara, Ginang Angela Manio, Binibining Nelia de Lamines, Sophie and Cathy Lee, Ginang Milagros Carlos, Ginang Zenaida Cunanan, June and Nancy Quaresma, Binibining Lita Magcasi, Ginang Beng Testor, Glenda and Ann Nagit, para din po sa kaarawan ni Ginang Norma Jimenez, Binibining Maricris Raimundo at Glenn C. Painor. Mga minamahal na kapatid, sa araw pong ito, sama-sama po tayong nagpupuri at nagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos sa pagsapit ng kaarawan ng ating minamahal na Apo Kunching ang Kinalugdan. Samahan po natin siya sa pasasalamat sa lahat ng mga biyaya at pagpapala na kanyang nakamtan sa buhay at kalakasan, higit sa lahat sa pagbibigay sa kanya ng pagkakataon ng ating Panginoon na ang kanyang katauhan ay gamitin ng Espiritong Banal. Sama-sama din po natin siyang ipanalangin sa araw na ito na nawa ay patuloy pa niyang mapaggampanan ang misyon sa kanya, ang inialay ng dakilang amang mahal. Kaya't puspos ng galak at pasasalamat nating ipagdiwang ang banal na misang ito sa pangunguna po ng ating Kura Paroko, Reverend Father Pete Sichon. Ang lahat po ay naanyayahang tumayo. Kapatid, minsan pa tayo nagkatipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magandang umaga sa inyo lahat. Magandang umaga rin po, Father. Pakibati muna ang mga kapatid natin. Salamat po. Sabi kanina, tayo ay magpapasalamat sa Diyos. Isa raw po itong misang pasasalamat. Ang lahat po ng mga misa ay misang pasasalamat dahil sa butihing Diyos na nagpapaligaya at nagpapabanal sa atin. Ngayong araw na ito ay atin ding pasalamatan ng Panginoong Diyos sa buhay na ipinagkaloob kay Apo Kunching. Ngayong siya ay nagdiriwang ng kanyang 55 taon ng
kanyang buhay, ang kanyang anibersaryo sa pagsilang dito sa mundo na alam natin lahat, kaloob. Ito ay ang pinakamagandang kaloob ng Diyos sa kanya. Kahit samahan natin siya sa oras na ito. Mga kapatid, lalo natin tanggapin ang biyaya ng Diyos sa balalamisang ito. Hilingin muna natin sa kanya ang kapatawaran. Lalong-lalo na sa mga kakulangan natin, sa mga pagkakasala natin.
papalakpakan muna natin ang ating Panginoon. At manalangin tayo upang lalong maging banal, lalong maging matiwasay at payapa ang ating buhay. Ama naming mapagmahal, Ikaw ang lumikha at tagapamahala ng tanang umiiral. Tunghayan mo kami upang ang iyong awa ay aming maranasan. At ipagkaloob mo pong Ikaw ay aming wagas na mapaglingkuran sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, huwag mong bigyang daan na hamakin ka ninuman dahil sa iyong kabataan. Sa halip, pagsikapan mong maging huwaran ng mga sumasampalataya sa pananalita, ugali, pag-ibig, pananampalataya at kabanalan. Iukol mo ang iyong panahon sa pagbabasa ng kasulatan sa madla, sa pangangaral at pagtuturo hanggang sa ako'y dumating. Huwag mong pabayaan ang ipinagkaloob sa iyo ng Espiritu Santo ayon sa inihula ng ipatong sa iyo ng matatanda sa simbahan ang kanilang kamay. Isagawa mo ang mga ito at lubos mong italaga rito ang iyong sarili upang makita ng lahat ang iyong pag-unlad. Maging maingat ka sa iyong pagkilos at pagtuturo. Patuloy mong isagawa ang mga bagay na ito upang maligtas ka, pati ang mga nakikinig sa iyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, gaway napakadakila ng Panginoong lumikha. Gaway napakadakila ng Panginoong lumikha. Ang gawa ng Diyos, matuwid at tapat, at maaasahan lahat niyang batas. Ito ay lalagi at di magwawakas, pagkat ang saligay totoo at matapat. Gaway napakadakila ng Panginoong lumikha. Kaligtas ay dulot sa mga hinirang, may ipinangakong walang hanggang tipan, banal at dakila ang kanyang pangalan. Gaway napakadakila ng Panginoong lumikha. Ang taong may nais na siya'y dumunong, sa puon matakot yaong taong iyon. Sa palasunurin ay tapat ang hatol at pupurihin pa sa buong panahon. Gaway napakadakila ng Panginoong lumikha. Ang lahat po ay magsitayo.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ay ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, inanyayahan si Jesus ng isa sa mga Pariseo upang makasalo niya. Pumaroon siya sa bahay at dumulog sa hapag. Sa bayan namang yon, may isang babae na kilalang makasalanan. Nabalitaan niyang kumakain si Jesus sa bahay ng Pariseo. Kaya't nagdala siya ng pabangong nasa sisidlang alabastro. At lumapit siya sa likuran ni Jesus sa gawing paanan. Siya'y nanangis at nabasa ng kanyang luha ang mga paa ni Jesus. Pinunasan ang mga ito ng kanyang buhok, hinagkan at pinahiran ng pabango. Nang makita ito ng Pariseo na ganyaya kay Jesus, nasabi niya nito sa sarili, kung talagang propeta ang taong ito, alam niya kung sino at kung anong uri ng babae ang humihipo sa kanya. Isang makasalanan. Bilang tugon sa iniisip ni Simon, sinabi ni Jesus, Simon, may sasabihin ako sa iyo. Sinabi ni Jesus, may 2 taong nanghiram ng isang nagpapautang. Ang isa'y 500 denaryo at ang isa na may 50. Nang hindi makabayad, pareho silang pinatawad. Ngayon, sino sa kanila ang lalong nagmamahal sa nagpautang? Sumagot si Simon, sa palagay ko po ay ang pinatawad ng malaking halaga. Tama ang sagot mo, ang tugon ni Jesus. Nilingon niya ang babae at sinabi kay Simon, nakikita mo ba ang babaeng ito? Pumasok ako sa iyong bahay at hindi mo man lamang ako binigyan ng tubig para sa aking mga paa. Ngunit binasan niya ng luha ang aking mga paa at pinunasan ng kanyang buhok. Hindi mo ako hinagkan? Ngunit siya, mula nang pumasok ay hindi tumigil sa paghalik sa aking mga paa. Hindi mo pinahiran ng langis ang aking aking ulo. Subalit, pinahiran niya ng pabango ang aking mga paa. Kaya't sinasabi ko sa inyo, ang malaking pagmamahal na ipinamalas niya, ang nagpapatunay na ipinatawad na ang marami niyang kasalanan. Ngunit, ang pinatawad ng kaunti ay kaunti lang ang pagmamahal na ipinamamalas. Saka sinabi sa babae, ipinatawad na ang iyong mga kasalanan. At ang kanyang mga kasalo sa pagkain ay nagsimulang nagtanong sa sarili, sino ba itong pati pagpapatawad ng kasalanan ay pinangangahasan? Ngunit sinabi ni Jesus sa babae, iniligtas ka ng iyong pananalig, yumaon ka na at ipanatag mo ang iyong kalooban. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Minsan pa magandang umaga po sa inyo lahat. At siyempre, kagaya ng nakita ko kaninang asan ba, naka-flash pa ba sa screen yung kaninang bago ako pumasok, sabi, maligayang kaarawan, Apo, o minamahal naming Apo Conching. Happy birthday. Pero, binubola ka lang ng mga yan. Tama ba naman sabihin nilang minamahal namin Apo Conching? Huwag kang magpapaniwala sa mga yan. Ang paniwalaan mo, mas mahal ka ng Diyos. Yan ang paniwalaan mo. Yeah. Kaya sabi ko, huwag kang gano'ng magpapaniwala sa mga nagsasabing mahal ka. Biro lang po.
Ang mahalaga naman kasi, ang pagmamahal ng Diyos ay naipapahayag natin sa pamamagitan ng ating mga gawain. Inuulit ko po, ang mahalaga, ang pagmamahal ng Diyos sa atin ay naipapahayag natin sa pamamagitan ng ating mga gawain. Hindi yung kung ano ang ating tinatanggap. Hindi po yun ang basihan ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Ang basihan ng pagmamahal ng Diyos sa atin ay kung ano ang ating ginagawa. Kung ano ang ating mabubuting asal na naisa sa ikatuparan sa ating pang-araw-araw nating pamumuhay. Apo Konsing, mahal ka ba ng Diyos o hindi? Mahal na mahal ka. Bakit? Kasi nakikita mo yan at naipapahayag mo yan sa iyong araw-araw na magagandang gawain. Kaya sabi ko, huwag mong paniniwalaan ng mga yan. Ito ang mabuting balita para sa ating lahat. Mahal tayo ng Diyos. Nararamdaman niyo po ba ang pagmamahal ng Diyos? Yeah. Sabi nga kaninang paunang salita, tayo ay magpasalamat sa Diyos. Ang lahat naman po ng misa ay misang pasasalamat. Nagpapasalamat tayo sa Diyos. Pagmasdan niyo po ang salitang salamat. Bakit nga ba kailangan natin magpasalamat sa Diyos? Ano po ang dalawang salitang makikita natin sa salitang salamat? Una ay ang 4 na letra ng salamat. Unang 4 na letra ng salamat. Sala. Masakit-sakit na naman po likuran ko. Rayuma pala. Sabi, among wag kang sasala sa pag-inom ng gamot. Di ba naman matigas ang ulo ko 7 araw lang yung binigay na gamot. 2 linggo na akong pagkatapos magpa-check up, hindi pa naubos yung para 7 araw. Sumasala ako sa pag-inom ng gamot. Kapag sala, ang ibig sabihin, mayroon tayong nakakalimutan. Kapag sala, ang ibig sabihin, mayroon tayong dapat gawin na hindi ginagawa. Kapag sala, ang ibig sabihin, mayroong isang bagay na dapat nating bigyan pansin, pero hindi natin binibigyan pansin. Nagkakasala tayo. Sumasala tayo. Yan ang unang salita na makikita natin sa salitang salamat. Yung unang 4 na letra. At kapag kuminsan ang sala, di ba hindi lang po pagmasdan nyo ang salitang kasalanan. Ang salitang ugat ng kasalanan ay yung 4 na letrang yan. Sala, kasala. Kapag mayroon tayong dapat na mabuting gawin sa tao, hindi natin ginawa, anong nangyayari? Nagkakasala tayo. Kapag mayroon tayong ginawang mali sa ating buhay, nagkakasala tayo. At kapag nagkakasala tayo, ano po ang nangyayari kapag sumasala tayo? Ano nangyayari sa relasyon natin bilang tao? Ano nangyayari sa relasyon natin sa Diyos? Yung susunod na isang salita sa salitang salamat, yun yung 5 letra mula sa huli ng salitang salamat. Yan ay ang salitang lamat. Nagkakaroon ng lamat ang relasyon natin sa bawat isa. Kapag tayo nagkakasala, kapag sumasala tayo. Nagkakaroon ng lamat ang relasyon natin sa Diyos kapag sumasala tayo sa Kanya. Paano tayo magpapasalamat? Kung ang salitang salamat pala, ang dalawang salita niya ay kapag tayo nagkasala, nagkakaroon ng lamat. Kahit na paulit natin sa choir ang inawit na papuri, ano ba kahilingan natin sa papuri? Ano kahilingan natin? Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan. Ano pa sabi? Choir. Kasi yung mga gurang na to. Maawa ka sa amin. Tapos ano pa? Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan? Malakas po. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ano ang ating kahilingan? Ano dapat niya tanggapin? Na maawa siya sa atin.
At ang ating banal na kasulatan, wala nang iba pang Diyos, wala nang iba pang Panginoon na umiiral sa ating buhay kung hindi isang Diyos na maawain. Kundi isang Diyos na kapag tayo humihiling ng awa, ipagkakaloob niya sa atin. At papaano po natin malalaman na naaawa at tunay tayo pinatawad at tunay tayo mahal ng Diyos? Pakinggan niyo po ito. Uulitin kong minsan. Sabi ng ating Panginoon sa babaeng nagpunta sa Kanya sa hapag nang siya'y kumakain sa bahay ni Simon na isang pariseo, hindi po si Simon Pedro na kanyang alagad. Sinabi niya, ang malaking pagmamahal na ipinamalas niya ang nagpapatunay na ipinatawad na ang marami niyang kasalanan. Ang malaking pagmamahal na ipinamalas niya. Ano ba pinamalas na malaking pagmamahal ng babae? Pagpasok niya sa bahay, talagang binasa niya ng luha ang paa ni Jesus. Hindi na po yun. Pinunasan niya ng kanyang buhok ang paa ni Jesus. Dilagyan niya ng pabango ang paa ni Jesus. Hindi lang po yun. Pinaghahalikan niya ang mga paa ni Jesus. Kayo po, gusto niyo po halikan ang mga paa ko? Sige po, tingnan ko lang. Kundi kayo mahihilo. Sino ba naman ang gusto humalik sa paa? Noong panahon ng mga Hudyo ng ating Panginoong Yesus, ang mga paa, sila ang pinakamaruming parte ng katawan ng tao. At ang ibig sabihin, kapag ang pinakamaruming paa o pinakamaruming parte ng katawan ng tao, kaya nga po noon, parang noong unang panahon, ako naranasan ko po yun, natatanda ko yun, sa matanda na aming bahay, bago kami umakyat sa matanda bahay, meron munang yung banga, yung tapayan, yung gawa sa clay. Hindi po ba, meron munang tapayan sa tabi ng hagdanan. Doon ka maghuhugas ng paa. Kaya nga, noong panahon na ganun din po sa mga Hudyo, na mayroon din silang tapayan sa tabi ng kanilang mga bahay. Pero, sa kabila nun, pagdating ng isang bisita, huhugasan ang kanyang paa. Ano po ang paghuhugas ng paa? Isa itong paglalarawan ng pagmamahal mo sa tao. Huhugasan mo ang paa niya. At itong gawain ito ay isang pag-aalis din naman ng dumi ng isang tao. Mahal kita aalisin ko ang dumi sa iyo. Mahal kita aalisin ko ang anumang nakapagbigay ng kadumihan sa iyo. At sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, kapag ipinapamalas natin ang pagmamahal natin sa kapwa-tao, ito pala ay isang pagpapatunay ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Kabaliktaran ng ating kaisipan. Ang kaisipan natin tao, kapag tayo ay nagkakaroon ng mga biyaya, kapag tayo binibigyan ng Diyos, kapag ipinagkakaloob ng Panginoon Diyos, ang mga kahilingan natin, mahal niya tayo. Yan ang mundo ngayon. Yan ang pananampalataya ng tao ngayon. Napakalungkot. Para pag nakabatay, kung ano tatanggapin ko, ito ang basya ng pagmamahal ng Diyos sa akin. Maling-mali po ito. Napakababaw ng pananampalataya natin sa Diyos kung ganito ang ating pananaw. Kung ipapagkaloob lamang niya ang mga kahilingan natin. Pero sa katotohanan, ang kahilingan natin, wala na dapat iba, kundi ang kanyang awa. Na maawa siya sa atin. Dahil kung kailan natin kinikilala at tinatanggap ang ating mga kakulangan, ang ating mga kahinaan, doon natin lalong nararamdaman ang pagmamahal ng Diyos, ang lakas ng Diyos, ang biyaya niya na magpapagalaw sa atin. It is not I who works in me, but it is God who works in me. Sabi nga ni San Pablo, hindi na ako ang may-ari ng aking sarili. Hindi na ako ang nagmamay-ari ng aking kaisipan. Hindi na ako ang nananahan sa aking sarili pagkatao. Dahil sa pagtanggap ko sa aking mga kahinaan, sa pagkilala ko sa aking mga kasalanan, ang lakas ng Diyos, ang Panginoong Diyos na
ang naghahari sa akin. Siya na ang nabubuhay sa akin. Kaya, ang mabuting balita para sa ating lahat ngayon, hindi lamang dahil kaarawan ni Apo Conching, ang mabuting balita para sa atin, sa pagpapatuloy ng iyong magagandang gawain, ito pala ay pagpapahayag ng pagmamahal ng Diyos sa iyo. Ito pala ay isang pagpapahayag ng pagpapatawad ng Diyos sa iyo sa kabila ng mga kakulangan, mga sala natin na nagbigay ng lamat sa buhay natin. Kaya sabi ko, Apo Conching, huwag mo na munang paniwalaan ng mga yan. Kapag sinasabi nilang mahal ka nila, basta ang para sa akin, ang paniwalaan mo ngayon, sinasabi ng Diyos, mas mahal kita. Yan ang sinasabi niya sa iyo ngayong araw na ito. At ipagpatuloy mo ang iyong gawain. Ipagpatuloy mo ang iyong magandang gawain dahil ito ay na rin sa ating nabasang kasulatan. Well, alam niyo po, parang eksakto, no? Parang ano tawag dito, nagkataon na eksakto yung ating ebanghelyo sa yung mga gawain. Sinasabi po kasi raw ng iba, sabi nga ni Apo Conching, kung minsan may tumutulig siya, kung minsan may nagsasabi ng hindi dapat siyang, ang mahalaga po sa atin alam natin na ang pagmamahal ng Diyos ay naipapahayag natin sa pagmamahal natin sa ating kapwa-tao. And that would be the only basis of our faith in God. Na sa kasalukuyan, napakababaw po ng maraming pananampalataya ng tao na kung saan, inuulit ko po, ang naging basihan nila ay ang mga biyayang tinatanggap nila. Paano kung hindi na tayo bigyan ng biyaya ng Diyos? Hindi po ba? Paano kung hindi pagkaloob ng Diyos ang ating mga kahilingan? Pero sa tanang pagkaalam ko, ang Diyos ay maawain. Kung ang kahilingan natin sa Kanya ay maawa siya sa atin, makikita, hindi lang natin makikita, kundi mararamdaman natin ang awa niya sa atin kapag tayo nakakagawa na ng himala. Anong klaseng himala? Himala na kaya na pala natin siyang ipamigay sa ating kapwa. Ito ang mabuting balita sa bawat isa sa atin ngayong kaarawan ng ating kapatid na ang ating minamahal, pero higit na mahal ng Panginoong Diyos na si Apo Conching. Palakpakan natin ang Panginoong Diyos. Palakpakan natin ang higit na pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin. At pagpalain ka, Apo Conching, ng Panginoong Diyos ng isang maluwalhating araw. Sabi nga, araw mo ngayon. May araw ka rin sa akin. Kumbaga, kapag sinasabi natin, may araw ka sa akin o araw mo ngayon, ikaw talaga, lahat ng mga biyaya ay nasa iyo. Yan ang huwag mong kalimutan. Ang araw na ito, araw na ipinagkaloob sa iyo ng Diyos, na naisilang ka, just look back and visualize all the past years that God has done for you, and at the same time, ang magandang isipin ko, nung ipanganak ka sa mundong ito, nung ipanganak ka sa mundong ito, yun po ang pinakamagandang alalahanin natin at isipin kapag tayo ay kapag araw natin, no? Dahil ito ay isang araw ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen. Magsitayo po lahat. Mga kapatid, ang Panginoon Diyos ay butihin at mapagmahal. Tinatawag niya tayong makibahagi sa kanyang buhay na walang hanggan. Bilang kanyang mga anak, manalangin tayo sa kanya. Diyos Ama sa langit, dinggin mo kami. Diyos Ama sa langit, dinggin mo kami. Upang ang Papa, mga obispo, mga pari at mga panata ay manatiling tapat sa paglilingkod sa Diyos at sa kanilang kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos Ama sa langit, dinggin mo kami. Ang mga namumuno sa ating bayan ay matutong maglingkod sa pamamagitan ng kapangyarihang ibinigay sa kanila ng ating bayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos Ama sa langit, dinggin mo kami. Upang ang mga nagdurusa, lalo na ang mga mahihirap, ay magkamit ng katarungan at kaginahuan sa gitna ng kanilang pagtitiis at pasakit.
Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos Ama sa langit, dinggin mo kami. Upang tayong lahat na inanyaan sa piging na ito ay maging bukas palad sa mga dukha at mga nangangailangan. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos Ama sa langit, dinggin mo kami. At para sa ating minamahal na Apo Kunching, ang kinalugdan, naway patuloy pa siyang pagkalooban ng buhay at kalakasan, katatagan at pagtitibay sa bawat araw upang patuloy niyang magampanan ang misyon na sa kanya'y inialay. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos Ama sa langit, dinggin mo kami. Pakiyuko ang inyong mga ulo at hilingin nyo na ngayon ang inyong sariling pangangailangan. Ama naming maawain, ipagkaloob mo ang iyong awa sa bawat isa sa amin. Naway matanggap namin ito sa pamamagitan ng pagmamahal namin sa aming kapwa-tao at sa pagmamahal namin sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo maggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain, pati na ang ating mga sarili, ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, maawain mong dinggin ang aming mga pitaya at paunlakan mo ang paghahaing aming inihanda upang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo Itaas sa Diyos ang inyong puso't diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan po natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay lagi naming pasalamatan sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Siya ang salitang katuwang mo at kapiling. Noong ang lahat na umiiral ay yulikhain. Siya ay sinugo mo para kami sagipin at palayain. Kaya't siya'y kinalingan ng mahal na birhen na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niyang sundin ang loob mo at kamtin ang sambayan ng banal para sa iyo. Pinagtiisan niyang yunat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya hinihiling namin sa iyo, nabasbasan mo ang mga kaloob na ito sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. Upang para sa aming mga anak mo na nagkatipon ngayong umagang ito ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, hinati niya iyon, at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman pagkatapos ng hapunan, kinuha niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Ibinigay ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at tinumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muli pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo itong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Maraming salamat, Panginoon, dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo upang maglingkod sa iyo sa pamamagitan ng banal na misang ito. Ama, kami sumasamo sa iyo na kami magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng iyong Espiritu Santo. Lingapin mo ang iyong simbahan lagaan sa bundaigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Pasiano na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Mahal tayo ng ating Ama, tumawag tayo sa Kanya sa dasal ni tinuro ng ating Panginoong Yesus. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabigan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Mga kapatid, ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Kapayapaan.
Mga kapatid, ito ang ating Panginoong Yesus. Ipinapahayag niya ang pagmamahal niya sa atin sa pamamagitan ng pagkakalupa rin ng kanyang katawan at dugo. Ang pinakamahalaga at pinakamabuluhan na kaligtasan na ipinagkaloob sa atin. Mapalad tayo hanggang ngayon, tayo kanyang iniingatan sa pamamagitan ng kanyang lakas, ng kanyang kapangyarihan na nakabatay na rin sa pagpapatawad niya sa bawat oras ng buhay natin. Mapalad tayo, tayo kanyang inaanyayahan na makisalo sa kanyang banal na hapunan. Panginoon, Hindi ako hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ang lahat po ay magsitayo. Ama naming mapagmahal, ang aming kalooban naway pagharian ng aming tinanggap na pakikinabang upang huwag ang aming diwa ang umiral, kundi ang bunga ng pagdiriwang ang laging mabayani sa amin. Sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo Mga rin. kapatid, tanggapin niyo ang pagpapala ng Diyos Ama, ang Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay tapos na. Humain na tayo sa tunay na kapayapaan. Salamat sa Diyos. Magandang araw sa inyo lahat.